dito. Ano? Okay, sa mapagpalang umaga at purihin ng Diyos mga kapatid no, sa buhay, kalakasan, sa magandang panahon at sa pag-iingat niya po sa bawat isa po sa atin. Di lang sa araw na to, sa buong isang linggo na nagdaan. Okay. Sundays po. Tumayo po tayo, open our Bible. In the book of John, chapter 14, verse 15. Are you there? Sabay-sabay po natin itong basahin sa verse 15. Bible says, if you love me, keep my commandments. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong simple set, Panginoon. Punong-puno ng katotohanan na tunay o Diyos nga na kung ikaw ay mahal namin, ang iyong mga kautusan na amin pong susundin. Panginoon, sama mo pong yung lingkod. May pangaral ng buong linaw at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At abutin mo, o Holy Spirit, ang bawat isa sa amin, ang aming intellect, ang aming emotion, ang aming will. At tunay na ikaw lang sa aming kalagitnaan ng siyang aming mapapurihan, ang aming sambahin at paglingkuran. Panginoon, sakaling may kasalanan sa aming kalagitnaan, pinapahayag namin sa iyo ito'y panawag mo po. At gamitin mo yung munting lingkod, Panginoon, na clearly orderly sa Panginoon Banal Espiritu, ang truth ng iyong salita ay ma-impart po sa amin. At tunay na kami ay mapagpala at baguhin mo po. In Christ's name we pray. Amen. Thank you and visit it. Okay, ang ating paksa ay palasak, obedience. Ating text, palasak. Ano ha? John 14:15 ay He loved me, keep my commandments. Ano ha? At ang ating pag-usapang patungkol dyan ay obedience to God's command. Palasak. Okay. Basic, very basic. Okay, so obedience is the act of willingly submitting to God's authority and following His command, regardless of personal desire or circumstances. Ang po definition, katulad ng isang soldier, no, sumusunod no, sa utos, hindi dahil sa nauunawaan niya ito, kundi dahil siya ay nagtitiwala doon sa kanyang commanding officer. Similarly, Christian obey God not just when it easy. Hindi tayo sumunod dahil madali lamang sapagkat tayo nagtitiwala sa kanyang karunungan at kanyang otoridad. Amen? So, ang context po nito, Jesus in His farewell discourse tells His disciple, if you love me, keep my commandments. So, this verse connects love for Christ with the necessity of obedience. Tunay nga, no? Pag-ibig is proven through action, not just words. So dito, sa context, no, ang ating Panginoon ay nagpapaalam sa mga disipulo at sabi nga nung isa to, si Felipe, na turo mo sa amin ng daan, okay na kami, at turo mo sa amin ang Ama. Siyempre, ang Panginoon ay malapit nang ipako sa krus at iiwan niya ang kanyang mga alagad. Ang maiiwan sa kanila yung kanyang salita. Kaya sabi niya sa kanila na kung ako mahal niyo, susundin yung aking mga kautusan. Okay? So, ang ating, why do Christians sometimes struggle to obey God's commands even when they know what is right? Bakit ba? Kung minsan ang mga Kristyano nahihirapang sumunod sa utos ng Diyos kahit alam na nila yung tama. Alam mo na yung tama pero hindi mo ginagawa. Sinusuway mo pa rin Diyos. Bakit? Okay. So, meron tayong 6 dito na puntos. Okay, una, because of fear. No? Matthew 26, 69 to 75. Itong context nito siya. No? Yung pagtatatwa ni Apostle Peter sa ating Panginoon. 3 times, di ba? Alam natin ang story na ang nagtakpi ng ating Panginoon ay si Apostle Peter made his loyalty sa ating Panginoon. At sinabi din ng Panginoon sa 3 beses bago tumilaw ang itatatwa mo. Ganun nga nangyari. At nung 3 beses, di ba?
May nagtanong sa kanya hanggang sa, yun nga, tinatuan ng Panginoon at nagkatinginan sila ng Panginoon sa mata. Iiyak na umalis. Apostol Peter. Kasi ganyan tayo minsan, parang si Apostol Pedro tayo. Alam nyo ba, na pag hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, tinatapwa natin siya. Bakit? Kasi pinoprotest mo sinasabi mo mananampalataya ka kay Kristo. Pero hindi mo siya sinusunod ang utos niya. Si Pedro ka. Di ba? Hindi kailangan maging katulad tayo na Pedro lang na magtatanong tayo ang Panginoong Jesucristo, wala naman na siya rito, okay? Ang salita niya lang na iiwan. Di ba? Sabi ni Pedro, hindi mo kilala yan. Pero sinasabi natin, tayo Kristiyano, tayo ay followers of Christ. Pero kung minsan, kung compromise natin yung ating pananampalataya, hindi natin sinusunod ang Panginoon. Okay? So fear, ano ba yung mga fear? Fear of course, rejection. So ganun yan di ba? Pagka ayaw mong ma-reject, takot kang ma-reject, susunod kasi yan, siyempre pag ni-reject yung dala-dala mong message, if persecute ka, makakaranas ka ng suffering. Katulad ni Peter, di ba? Bakit tinatwa niya 3 times ang Panginoon? Kasi fear of rejection, fear of persecution, fear of suffering. Likewise, dati, ganun din naman. Sometimes, tinidisobey natin yung utos ng Panginoon na para tayo ilaw magliwanag ay sa sanlibutan. Banda ng mensahe kanina ng kanta. Pero ayaw natin magpa-identify na tayo isang mananampalataya because of fear of rejection. Sa paaralan, sa trabaho, o saan mang lugar, sa panig ng mundo. Kasi ayaw natin na ma-reject tayo. Ayaw natin ma-persecute tayo. Ayaw natin na tayo mag-suffer. Kaya para tayo si Nicodemo, silent Christian. Huwag patotoo kapatid, salamat, din niya ako nakilala. Naitago ko ang aking identity. Ako'y pala isang mananampalatayang Christian. Nakaya. Diba? So dito, diba, Peter denied Jesus 3 times out of fear even though he had vowed loyalty. Sinabi niya, Panginoon, ay kahit sa kamuta, maglilingkod na, kahit sila, iwan ka nila, hindi kita iiwan. Bisa ganun din tayo, di ba? Pag mainit tayo spiritually, ang dali natin sabihin, gusto ko ng maglingkod sa Diyos. Gusto ko na ibigay ang buhay ko. Di ba? Pag yung pagdating ng mga trying times, mapuputin to test yung yung pananampalataya mo. Dahil sa takot mo, hindi ka magpapa-identify. Ayaw mo ma-reject. Ayaw mo ma-persecute. Ayaw mo mag-suffer. Kaya parang style Nicodemo na lang, silent Christian na lang, di ba? Yeah. Parang yan, a student might say silent about their faith in school or work to avoid ridicule. Ayaw natin pagtawanan tayo ng minsan. So, mga kapatid, courageous obedience means trusting God even when it is risky. We must pray for boldness like the apostles did, in Acts chapter 4. Dito po, yung mga apostol sa verse 29, Bible says, basahin po natin, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Ang dami. Ang mga apostol ay nangangaral ng gospel sa mga Hudyo. Pero yung mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, parang may mga pagbabanta laban sa kanila. So, nandun yung presensya ng yung spirit of fear sa kalagitnaan ng mga apostol. Pero ginawa nila, nanalangin sila. Diba? Ano yung content ng prayer? Lord, bigyan mo kami ng boldness. Bakit? Para may pangaral namin ang katotohanan ng salita. Bakit hindi natin gawin ito? Pag nandun tayo sa kalagitnaan ng oo, ando doon, kinikilala natin. Kaya kailangan natin ng courage Courage is not the absence of danger. It is yung ma-overcome mo to. Sabi, through prayer. Dahil nasa dulo lang pala ng dila natin. Tingin natin ng boldness. Amen? Ang ganda ng halimbawa, mga apostol.
ano na to, buhay na nila pinag-uusapan dito. Tayo, di pa naman umahabol sa pagdanak ng dugo, yung mga persecution na nasa natin. Kadalasan, mga verbal persecution lamang yan. Tama? Yan. Okay, pangalawa, dahilan bakit pa kung minsan nag-i-struggle tayong sundin ang utos ng Diyos, kahit alam na natin yung tama. Diba? Ito. Because of selfishness. Ito na yung pangaral last Sunday, no? Yung maling pagpaprioridad. So sometimes a personal desire take precedence over God's call to obedience. Tinatawag ng sumunod ng Diyos. Dapat walang patumpik-tumpik, walang teka-teka muna. Diba? Ang daming mga excuses, ang daming hesitation. Okay? Diyos na ang tumatawag. Diba? Ano-ano yung mga nabanggit doon nung nakarang linggo? Yung mga religious responsibility. So the man wanted to bury his father first. Yung isa naman, familial responsibility. Another wanted to say goodbye to family. Ang dami mga excuses nila pinagagawa. Diba? Ang Panginoon na tumatawag. Maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ano ang priority sa kanilang buhay. Walang pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi ko sa inyo, yan ang divine order. Pag hindi mo sinunod yan, ikaw pa rin ang magsasuffer. Paano maipuprovide ng Diyos yung pangangailangan mo kung hindi mo muna sundin itong divine order? Ano ba yung divine order? Marami tayong priority sa buhay. Gusto ng Panginoon, siya ang top priority mo. Ngayon, kung hindi mo unahin yung divine order, yung uunahin mo muna ang Diyos, yung kanyang katuwiran sa buhay mo, bahala ka na. I-provide mo na sarili mo pangangailangan. Huwag mo nang asahan ang tulong ng Diyos dyan sa'yo. Magsusolo ka na dyan. Hindi pwedeng baklin ng Diyos ang kanyang utos at pangako. Kasi doon magre-reflect yung pananampalataya at pagsunod. Yung ka rin i-bless ng Diyos after na ikaw sumunod. Parehong minsan kasi nakikipag-argue tayo sa Diyos. Mahalaga, lahat naman niya mahalaga di ba? Pero may mas mahalaga. Marami tayo excuse ako busy ako, hindi sino na, kung sino hindi busy, lahat naman nag-busy. Pag hindi mo talaga binigyan ng panahon, hindi mo makakaroon ng panahon yan. Nakakalungkot, ang isang Kristyano hindi marunong mag-prioritize sa kanyang buhay, immature pa yan. Hindi ka pa dumadating mo sa pagtunay na pagkatuto. Yung pananampalataya mo, na doon sa salita ng Diyos, naniniwala ka, sabi ng Panginoon, ang context ng Matthew 6:33, yung mga anxious ka dahil sa mga basic need mo, nangangako ang Diyos, lahat yan ipoprovide yan Pero toy ka muna, mag-comply ka muna doon sa utos ng Diyos. Then, God will honor His word and promises. Amen. Anong mararanasan sa buhay mo? In the perfect, ayaw mo nga maniwala. Di ba ganun yung pag ayaw maniwala, hindi ka susunod. Kaya nga, trust and obey lang ang Christian life Tanongin natin natin trust and obey. Simple, pero so yun, like someone delaying their commitment to ministry because of career. For example, career ambition. Kapag magandang trabaho, okay? Unahin ko muna, teka muna, Lord, nakikipag-argue tayo. Kasi, Lord, ganyan. Sabihin mo ng totoo, disobedient ka. Sabihin mo ng totoo, faithless ka. Sabihin mo na sa Diyos yun. Sa kabila ng maraming mga excuses mo, still you are disobedient. Disobedient ka talaga. Hindi marunong prioritize, immature. So, kailan pa tayo lalago? So, obedience requires putting Christ first above all other obligation. Tandaan natin, hindi sinasabi ng Diyos, ng Panginoon, na hindi mahalaga yung mga excuses natin. Mahalaga yan. Kaya lang, kung i-compare mo sa pagsunod ng Diyos, dapat mauuna siya. At i-claim mo na, you have the right to claim these promises. All these things shall be added unto you. Ano yun sa context? Bakit ka ba anxious? Ganun kasi yun di ba? Pag mali ang pagpaprioridad mo, ang una-unang mararanasan sa buhay mo, anxiety. Huwag mong isisisi sa Diyos to, bakit binigyan mo ng ganitong pagsubok?
Sisisihin mo ngayon ng Diyos, ikaw may gawa niyan. Ang ibig ko sabihin, consequence lang yung nararanasan mo, anxiety. Kaya nga ang Diyos Aligaga ka, di ba dami mo, hindi mo alam kung paano ayusin ang buhay mo. Bakit hindi mo ibigay? Sabi ng Panginoon, di ba? Lahat ng kabigatan mo ibigay mo sa Kanya, siyang papasan. Gusto mo, pasanin mo. Ayaw mo lang tiwala sa, parang ganito yan Nakakita ba kayo, yung araw sa amin doon? Marami mga kariton. Di ba? May illustration yan di ba? Yung magsasaka na nakasakay doon sa kalabaw, tapos may hilang kariton. Yung isang babae, di ba? Naglalakad siya, may sunog-sunog siya, parang, yung malaking, ano ba yun? Oo, ang bigat Sabi niya, siyempre, nagdala nga bagyo. Sakay ka na, bigat na bigat ka na dyan pag sakay niya doon, dala-dala niya pa rin. Parang nga ng Panginoon gano'n di ba? Pasyano ka na. Sabi ng Panginoon, yung mga burden mo, kailangan mo, cast thy burden upon the Lord. Amen. Ha? Kasi parang dinadala mo pa. Nag-invite ng Diyos Kasi ayaw mo kasi maniwala Ayaw mo kasi maniwala. Okay. Pangatlo, ang dahilan, bakit ba kuminsan, kahit alam na natin yung tama, ayaw pa rin natin sundin ang utos ng Diyos. Because of temptation. Dito sa James 1:14-15, okay, ito yung testing from within. Temptation, So, temptation leads people into sin, which distances from them from God's will. So, ganun ang layo ng temptation, hindi kasalanan. Pero pag nag-give ka sa temptation, yun ang kasalanan. Ang purpose ng temptation, ipang ikaw magkasala at lumayo. Ayun ang ginagawa ng Bible, di ba? Nilalapit ka sa Diyos, pero kasalanan nilalayo mo naman sa Diyos. Okay? So, katulad ni Eve, in the Garden of Eden, he desired for wisdom, led her to disobey God. Mabuti yata. Maganda yata na maging parang Diyos ako kasi malalaman ko mabuti at masama. Yun siya na-tempt Hindi niya kinaya, Napakalakas na, Very, talagang tempting yun magiging katulad ka ba naman ng Diyos? Malalaman mo mabuti at masama? Wow! Yun na-tempt siya, di ba? Minsan ganun tayo, di ba? May mga bagay na gusto natin, out of curiosity, gusto natin malaman ng isang bagay. Okay? Dahil doon, i-bait yun ng kaaway para ma-pull into sin at eventually masira yung relasyon natin sa Diyos. Pero, siyempre, ang tempter, hindi naman niya sasabihin yung consequence niya. Mga kagamat, Bible say, walang kasalanan ng walang consequences. Okay, so, for example, a businessman may compromise his integrity for financial gain. Ito, isang malaking tukso sa mga businessman. Yung lying. Kasi, natitempt sila, kung hindi sila magagawin yung magsisinungaling, hindi mabibili yung kanilang produkto. Yan ang mga greatest temptation sa mga negosyante. Natitempt silang mag-lie about their product. Kinukumbis nila yung mga tao na hindi naman exaggeration, hindi naman ganun katotok. Alam mo itong sandals na ito, kailangan bilhin mo ito kasi alam mo, walang kakwenta-kwenta ang buhay mo pag hindi mo ito bilhin. Ito, gagamit ko ito, pag nasa tabi ka ng beach walk ito, nalambot nito, pero siya mismo, hindi niya pa naman nagagamit. Tingnan mo gano'n sa akin natin. Yung produkto niya, hindi niya pa na-test, hindi niya pa nagamit. Ito yung gano'n, sinungaling. Minsan ganyan tayo, nakukompromise tayo sa Kristyano ka, okay? Nagiging liar tayo. Dishonesty is lying. Diba? Gumawa ka ng commitment sa Panginoon, hindi mo ginawa. That is lying. Tapos, i-justify mo yung mga excuses mo kasi busy ako, ganito, ganyan. No! Disobedient ka. Liar ka. Hindi mo mahal si Jesus Christ. Hypocrisy yan. Sabi mo, Kristyano, tapos di ako sumusunod. Tapos pagtatakpan mo yung mga ginagawa mo, ng mga excuses mo, ng hesitation mo. Pag gumawa ka na, nakipag-covenante ka pa sa Diyos. Covenante, sabi ng Ecclesiastes 5:5, kung ikaw mangangako, tuparin mo kasi, mabuti pa huwag ka na mangako, isang hindi mo tuparin. Diyan galit na galit ang Diyos. Sabi niya, hindi ka niya pagpapalain sa lahat mong gagawin. Kapatid, sipin natin mabuti, Recognizing personal weakness and relying on God's strength helps overcome temptation. So,
Yun, walang kasalanan, walang temptation dumating sa atin ng pagsubok na hindi natin makakaya. Alam ng Diyos ang haba ng ating PC. Pagdating yan, magbibigay pa rin siya ng paraan para yan. Ang problema, hindi talaga tayo wala, ayaw nating i-resist eh. Talagang nagigipin tayo. Kaya, yan, nangyayari yung mga bagay na ganyan. Okay, number 4. Bakit ba, kung minsan, kahit alam na natin yung tama bilang isang Kristyano, hindi pa rin natin sinusunod ang utos ng ating Panginoon? Because of laziness or inconvenience. Doon sa Proverbs 22, verse 13, sinasabi doon ng isang tamad na tao, meron daw yun sa daan. Okay? Ngayon, ito, some people avoid obedience because it requires sacrifice, effort, or discomfort. Di ba ganun naman yun? Halimbawa, nag-commit ka sa Panginoon, magsosolving ka, bibigay mo yung isang oras mo sa Diyos. Di ba, no? Pero dahil sa mainit, o kaya tag-ulan, umuulan, di ba? Minsan marami tayong mga excuses eh. O kaya yung fear of rejection, o gano'n, di ba? Fear of persecution. So dahil doon, yun na nga, katamaran kasi yun. Sama-sama na kasi ito eh. Yung mga factors na ito, yung katamaran, yung maling pagpaprioridad, takot, sama-sama na yan eh. O mga kapatid, kasi ganun kasi talaga eh, pagka lagi, timeless principle, pag tayo ay maglilingkod sa Diyos, meron talaga tayo sa sakripisyo unang oras natin. Bibigyan mo ng time. Diba? Pero magandang investment ba? Yes. Yun ang pinakamagandang investment. Time. Mag-e-effort ka dyan. Okay, gagastos ka. Magandang investment din. Balik, kubahin mo ngayon. Total naman, at the end of the day, lahat ng bagay lilipas, lahat ng bagay iiwan din natin. Ano ba yung madadala mo? Sa walang hanggan. Di ba yung invest mo sa buhay na? Our labor is not in vain in the Lord. Sabi. O sabi ng yung tao doon sa Proverbs, taong tama, the slothful for the proverb makes excuses instead of acting. Sabi niya, ay, may yun sa daan, baka kainin ako eh. Ano ibig sabihin? Ang taong tamad, maraming dahilan. Ang taong tamad, binibilang ang ginagawa. Dami mong napaglingkod sa Diyos, tama na yan. Diba? O, ay, pagod ako eh, ano ako eh, ganyan to bito, dami natin dahilan, di ba? Tinatamad tayo, doon ka pa tinamad. Pagkakay ng kaluluwa, grabe. Doon pa tinamad eh, no? Maling pagpaprioridad yun. At katamaran din naman, mga kapatid. Kasi nga may inconvenience eh. Mainit. Muulan. Okay? Pupunta ako sa comfort, medyo mahihain akong tao. Pupunta ako dun sa lugar na yun, nakatakutan ko makisalamuha sa mga tao kasi baka mamaya, takot na takot ako mapapahiya, yung matatanong ba naman ako, tapos di ko masasagot. Ayaw ko yun eh. Yung mapapasok ang pananampalataya mo, kung maglalabas ka sa comfort zone, pupunta ka doon. Taglay mo ang pangako, ang presensya ng Panginoon. Amen? Hindi mo alam paano mangyayari. Yun ang walking by faith eh. Lord, basta ako, naniniwala ako, Panginoon, hindi mo ako papabayaan. Kasamahan mo ako dito. Bibigay mo ang desire ng heart ko. Ganun ang faith eh. Mga kapatid, di ba? Kahit may risk, kahit may discomfort, kahit may sacrifices, di ba? Ganun talaga maglingkod sa Panginoon. Pero mas gusto ko na yun, sa Panginoon ko ako maglilingkod eh. Kasi ganun na naman yun, time is free. Pag hindi ka kasi naglingkod sa Panginoon, maglilingkod ka sa Diyos. Ano mo? Hindi ka pwede sa gitna. Pagpipiliin ka talaga ng Diyos dyan. Sorry for the word ha. Mga kapatid, huwag kayo magalit sa akin. Pastor naman, sinasabi ko lang, sinasabi ng Biblia. Honest lang ako sa tinuturo ko. Okay? So yun, a believer may neglect attending the assembly, prayer meeting, Sunday service, prayer and Bible study because they find it difficult or time-consuming. Hirap mag-solving. What? Time-consuming, pupunta ako sa layo-layo, pagod na ako sa trabaho, siguro naiintindihan na ng Diyos to. Sayang naman yung, sa church walang pera dito, may kita ako dito eh. Minsan, kinajustify natin yung disobedience natin.
Mga kapatid, may justification technical. Ay, too consuming. Sayang ang effort ko, sayang ang time ko, sayang ang money ko, mamamasayang pupunta ko sa church. Sabi ng Diablo sa isip mo yung sayang. Kailan naging sayang yung maglingkod ka sa Panginoon mo? Kailan naging sayang yun? The devil tells you that. Lie of the devil yun. Kasahin mo lang, ang truth, salita lang, our labor is not in vain in the Lord. Yun ang truth eh. Amen? So, obedience often requires discipline and commitment. Gano'n na disiplina, di ba? Magdiba niya, dinisiplina mo yung mataba ka. Gusto mo maging sexy ka, maganda ka. Oh, siyempre, merong mga pagkain paborito mong kainin. Di ba? So, kahit gusto mong kainin, pipigilan mo yung sarili mo. Kasi dinidisiplina ka ng disiplina. Masama, alam mo, masama yun. Hindi nga eh, di ba? Minsan, alam mo na yung tamang sinasabi ng Diyos, ayaw mo pa rin. Alam mo, masama yun sa relasyon mo sa Diyos. Alam mo, masama yun sa kalusugan mo. Minsan, magbibigyan mo yung... Kita nang naman sarap nito eh. Sarap yung paborito ko talaga pag ito na yung pagkain mo. Bukas na ako mag-diet. Kawan eh. Nasira na yung dieting mo, di ba? Na-justify mo, bukas na mag-diet ako. Pag kinabukasan, ganun naman sasabihin mo. Hindi talaga ako maka-resist pag ito pagkain. Wala na yung discipline. Mga kapatid, ano? Yung nga ibig sabihin ng discipline yun, siyempre nagkulit ka sa Panginoon. Ganito, bakit wala tayong disiplina? Halimbawa, di ba, ikaw ay kumita sa Panginoon, o alam mo ang tithing, alam mo ang offering. Pagdating ng iyong sahod, binless ka ng Panginoon, itabi mo na yung para sa Lord. Ngayon, kung may trabaho ka, may commitment ka sa Panginoon, pagdating ng Sunday, mula Lunes hanggang Sabado, gawin mo na lahat ng gawain, bahay, trabaho ka, pagdating ng Sunday, nakapokus ka lang kay Lord. Discipline yan eh. Nilalagay mo yung sarili mo sa balag ng alanganin, tapos sasabihin mo siya, siguro maintindihan kasi, ang dami kong gagawin, kailangan kasi ito, mahalaga ka lahat to, hindi pwedeng hindi ko ito gagawin, hindi pwedeng hindi ko ito iisip, hindi ko siyempre pwedeng puntahan yung mga bagay na yun. Wala kang disiplina, di ba? Disiplina mo oras mo. Amen? Kasi kapag hindi mo binigyan ng time, parang lagi ko na inuulit dito, parang gawain bahay ang magugas ka lang umaga ng plato ng tanghali, gabi, buwan, gano'n na wala kang tapusan ng gawain bahay mga kapatid, hindi matatapos. Lagi na nanawagan ng sa'yo ng ang Panginoon, ako pa mahal mo. Sabi niya, mahal mo ba ako? Sabi ng Diyos. Hindi ako utos ko. Kasi iwan niya na yung mga alagad ng kanyang presensya. Ano maiwan sa kanya? Salita. Ito salita ng Diyos. Kay David. Ang usapan ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito, simple lang ang sinasabi niya. Ako pa mahal mo. Hindi mo aking utos. Amen? Sunod, number 5, point na dahilan, biblical reason, bakit minsan, tayo mananampalataya sa struggle tayo sumunod kahit alam na natin ang tama. Tama? Tama. O, di ba? Tamaan sana tayo, bato-bato sa langit ang tamaan ay magpapasana. Amen? Ayan. Because of lack of faith, ito na. Sa Hebrew chapter 3, beginning 12 to 19. So alam natin, ito yung mga heroes of faith, okay? At marami pang mga about sa mga Israelite, they experience doon sa from Egypt to papunta sa Promised Land. So dito pinapaliwanag, disobedient often stem from doubting God's promises. Ito na, mga kapatid. Nag-uugat ang di pagsunod sa utos ng Diyos sa hindi mo paniniwala doon sa pangako ng Diyos. Tama? Yes. Kaya hindi ka sumusunod kasi hindi ka naniniwala sa salita ng pangako. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kanino mo inilalagay ang iyong pagtitiwala? Sa sarili mo ba? O sa anumang bagay na mayroon ka? Delikado kasi ang pagtitiwala natin at paglingkod, pagsamba dapat sa Diyos lamang. Yan papasok ngayon ng idolatry. Meron tayong mga idols in the heart. No? So like it or not, mga kapatid, yan ang natutuhanan. So, the Israelites doubted God and disobeyed in the wilderness, leading to 40 years of wandering. Kita nyo na? Dapat 11 days na supposed to be. Kung diretso silang lalakbay ng promised land. Okay? Kung diretso. Kaso, circle sila eh. Simula ako dito,
Ikot ako dito. Siguro kahit 1,000,000 beses, hindi ako magpo-progress. Kaya ikot-ikot ang sabi nila. Wala kang progress yun, kaya. Diba? Ang shape. Hinapos sila ng 2 years. 1 billion. Hindi na siya. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya. Ano ba ang pangako ng Diyos? Alis ko kayo doon sa Egypt, sa land of slavery, dadaling ko kayo sa promised land. Pinaniwalaan ba nila yun? And on the process na sila, nakaranas na, mahigit ang gutom. Ay, nako, Moises! O talaga, dinala mo ba kami dito para mamatay sa uhaw at gutom? Ano na yun? Nakalimutan nila yung sinabi ng pangako ng Diyos. Saan ko dadalhin? Sa kamatayan ba? Sinabi ba ng Diyos, pag naglakbay tayo, pagdating nyo sa gitna ng deserto, walang tubig at pagkain, football na kayo. Anong sinasabi ng application? Tinawag ka ng Diyos, niligtas ka sa tiyang nakapahamakan sa impyerno, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. May assurance ang Diyos sa iyo sa kanyang mga salita. Ipuprovide yung pangangailangan mo. Pero dapat mag-comply ka muna sa utos na. Do you believe it? Oh. Di ba sinabi niya nung nakarang mensahe niya, hindi na parito ang anak ng tao para sirain ang buhay natin, kundi para buuin ito. Arpintero siya eh, pinipix niya yung mga broken doors sa buhay natin. Pinaniniwala namin. Sinasabi niya, may Jesus kay Martha, ako pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Pinaniniwala mo ba ito? Yun ang crucial eh. Truth kasi yun eh. Hindi ka niya pinapresa. Pinagamit ka na. Pinaniniwala mo ba ito? Ang statement of faith na ito. Mga kapatid. So a Christian may refuse to tithe because they don't believe God will provide. For example, di ba? Panalangin, Lord, tulungan mo po ang mga magulang na mas sustain ako sa aking pag-aaral. Okay, to make the story short, pinlas ka ng Panginoon, ang magulang mo, na-sustain ka, nakatapos ka ng pag-aaral. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Okay, pinlas ka na naman ng Diyos, nagkaroon ka ng trabaho. Okay? Alam mo naman yung katotohanan, di ba, na tayo ay steward naman. Di ba? Ngayon, alam mo din naman yung financing of the church. Di ba? Dahil kasi yung man of God, sinakripisyo na yan eh. Parang Levite siya ng man of God, sinakripisyo. Ang office niya yung paglilingkod sa Diyos. Di ba? Ngayon, ang utos ng Diyos, ang financing of the church, dalawang bagay lang. True, tithing and offering. Okay? Sabi niya, ng Bible, that they may live in my house. Okay? Ngayon, parang binubusyalan mo yung manggagawa ng Diyos. Di ba? Pupunta lang ang pastor yan. Ha? Hindi na ba naniniwala? Sabi ng Panginoon, honor the Lord with thy substance, and the first fruit of all thine increase. Grabe, di-bless ka ng Lord, tapos hindi mo ibabalik yung para sa Kanya. Ibig sabihin, it's a sign of unbelief. Pagtatatwa yan, para kasi Pedro na lang tinatatwa mo, ang iyong pinaniniwalaan. Bakit pala nalito tayo sa pagtitipon? Di ba nalito tayo para sambahin, paglingkuran ng Panginoon? Dapat sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos. Sa gawain ng Diyos, talagang meron siyang tinawag para sa full-time ministry. Meron siyang instruction paano niya ipipinance, isusuportahan ang kanyang gawain. Nakasulat sa Biblia, pinapaniwalaan mo yun. Kung pinapaniwalaan, dapat pinapractice mo din yun. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Huwag yung may narinig ka lang nagsabi, ay, mapupunta lang kay pastor. Kung napunta kay pastor, isipin ninyo, paano tayo nakakasubay? Saan din ang dalang Panginoon, ng pastor ang mga loob natin? Di ba sa babae naman? Ano ang makabahay ng bahay? Kuryente, tubig. Ayaw yung pakainin ng pastor ninyo? Nakakaya naman yun. Buti pa ibang local church, di ba? Paano nila pastor nila eh? Papasalamat sila sa Diyos. Dahil expression ng pagmamahal sa kanilang binigyan sila ng pastor. Binubusog sila ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi nga gusto mo gutumin yung pastor mo. Di ba? Paano? Binubusan mo yung pastor mo. Pag hindi mo ginagawa, yung minutos ng panahon unang-una, hindi mo binuuno ang salita ng Diyos. Hindi mo sinusuportahan ang gawa. Sino ba sinusuportahan mo pala? Bakit pa wala ba tayo nandito? Anong gusto mo? Pupunta ka na, parang mamasyal ka lang sa church, wala tayong commitment, nanonood lang tayo dito. Tinuturuan tayo dito na yung mga spiritual
spiritual gifts nyo, binibigyan kayo ng pagkakataon na kayo maglingkod. Ayon sa inyong mga espiritu yun, magiging ministry mo sa Panginoon. Tinuturuan kayo ng mga sound doctrine. Diba? Hinahayaan kayo, na-encourage kayo na i-put into practice nyo para maranasan nyo, patutuan na salita, lumako kayo, gamitin kayo ng Panginoon. Pero sa mga simpleng bagay lang, katulad nga, yung sample natin kanina, Christian may refuse to tithe because they don't believe. Ako, ayoko ng sample lang tithe kasi very basic sa Christian. Yan, duty na yan, hindi na dapat yung pinapangaral. Duty na natin yan, basic yan. Ako nagpapasalamat sa mga kapatid faithful tither. I always pray for them. Alam mo, bakit ko ipagpe-pray nung ayaw magbigay? Pwede ba ako mag-pray din? Panginoon, bigyan mo po na i-bless mo po mga kapatiran namin ng para sila ay magbigay din. No! Unbiblical yan. Ang prinsipyo sa Biblia, magbigay ka muna bago ka i-bless ng Diyos. Amen. Not the other way around. Oh, i-bless mo muna ako, Lord. Ano ako magbibigay siya? Faithless ka. Ba't pa kita pag-pray? Ayaw mo sumunod eh. O yan, binigay na ng Diyos sa'yo. Ngayon, nung hawak mo na, para kasi Ananias sa Sapphira, hawak nila yung lote, kanila yung lote, okay, dinesisyon na nila, okay, bibigay namin sa paano ng mga apostol para yung mga Jewish Christian, wala magiging sagabal sa pagsusolve nila. Kasi dadahilan nila, kailangan namin kumain eh. So, para walang lang, bawat isa, meron mga magpe-pledge sila. Mag-asawa, sabihin sa Ananias. Natupos, kanila naman yung ninakaw nila. Kanina yung pinagpilhan ng lote nila, pinagpilhan nila. Kanina naman yun. I mean, kontrolado nila yun eh. Nasa kanilang kontrol. Eh si Apostle Peter, puspos na bandang na Spirit. Hindi naman alam ni Peter yun. Bakit nagawa mo yun? Ha? Mag-lie sa Holy Spirit. Hindi mo ba alam? Sa Diyos mo ginawa yan. Yung mag-lie ka sa Holy Spirit, nag-lie ka sa Diyos. Ano nangyari? Di ba? Bubulag ka agad. Namatay silang mag-asawa. Malupit yung parang discipline nun eh. Eh sa ngayon, sa ngayon, wala, nagigilib ang Holy Spirit, yan, ang mararanasan mo. Wala kang joy of salvation, okay, rebellious ang heart mo, ganun na mangyayari sa inyo yan eh. Disobedient ka na, rebelde ka na, okay, ayaw mo na magpasit sa authority. Ibig sabihin, may problema ka sa relasyon mo. Ayusin mo yan. Hindi na maganda ang puso mo. Amen? So yun mga kapatid, strengthening faith through prayer. Importante panalangin sa scripture and testimonials helps us obey God fully. Kasi so din faith kami tayo. Importante talaga. And finally, because in text, John chapter 14 verse 15, because of lack of love for Jesus. Paano to pabigat ng pinakamabigat dito dahil wala ka ng pananampalataya, wala ka na rin pag-ibig na kamabigat. Pag nawala ang pag-ibig, hindi ko alam kung paano ka pang mabubuhay niyan ng maayos at may kagalakan. So dito, Jesus repeatedly emphasizes that obedience is the evidence of love for Him. Yun ang ebidensya. Ano ang katunayan na mahal ko ang Panginoon? Sunod-sunod mo ubos na. As simple as that. Madaling sabihin, yung mahirap gawin. Bakit ba? Kasi nga, ang daming dahilan. Dahil sa takot, dahil sa katamaran, dahil sa pagiging selfish, mga sarili, maling pagpaparioridad. Dahil minsan, natatempt din ako na ang diablo naglalagay sa isip ko ng sinasabi ng diablo, hopeless ka na, worthless ka na, okay, kawawa ka naman. Gagawa ka ng desisyon na isang bagay na hindi na mabigat. Hindi mo na pwedeng patuloy. Salamat sa Diyos, yung mga sitwasyon natin ngayon, pwede pa natin pabuhin mga pagkakas. Amen. Amen? God is God of second chance. Salamat sa ako. Nagpapasalamat sa Diyos para sa bagay na yan. Hindi pa umaabot sa pagpug ka nila. Hindi mo na pwede pabuhin. Okay, so maraming talata. John 14:15. Okay? So, verse 21, papasahin ko ito. Mahalagang talata po ito. No, sa John 14, nandun din ang context. Inuulit-ulit ng Diyos, ng Panginoon. No? Yesu Cristo. Una dito sa John 15, hindi na natin babasahin yung text natin yan. Verse 21, babasahin ko. Pakinggan niyo po mga kapatid.
He that hath my commandment, and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall love of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Okay? Doon naman sa verse 23-24, ito sabi, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me, not keepeth not my saying, and the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. Ako lagi inuulit-ulit na. Laging inuulit-ulit. Kaya inuulit-ulit ng Panginoon ang mensahe. Kasi hindi mo sinusunod. Ano ba ang tawag doon sa mga bata pag inutusan ng bumili ka na ng ano doon? Ayaw bumili. Ang tawag doon sa bata mo. Matigas ang ulo. Di ba? Matigas ang ulo natin kung minsan. So gano'n, no? A child who loves his parents will naturally want to please him, not just out of obligation, but out of deep affection. In the same way, when we love Jesus, obedience is a joy, not a burden. No? Pag mahal mo daw, katulad ako ng bata ako, o pang magulang ko, tuwang-tuwa ako na bigyan ng kasiyahan ng aking magulang at sa maliliit na bagay ako. Minsan, the best pa eh. Wala ba, kukuha ko ng prutas kasi bata pa. May mga alis ako ng mga kasoy, mga gano'n. Mga ginagawa ko mga. Yung the best, kukunin ko, isa sa tabi ko yun. Gagaling ko sa magulang ko. Little things means a lot. No? Yung na-appreciate ng magulang ko yun. Ano ba yun? Kasi thoughtfulness din yun, di ba? Hindi dahil sa siyempre, ako bilang anak, gusto ko i-please yung magulang ko. Likewise, tayo nag-please. Paano mo may i-please siya? Ibibigay mo sa kanya yung the best. Nandun kasi ang kagalakan mo, ang kapatid, nandun ang kagalakan mo. Na may bigyan ng kasiyahan ng mga magulang. Hindi dahil nag-burden ka. Kasi, yun yung kagalakan niya. So, if we struggle with obedience, the root issue may not be effort or discipline, but lack of love in Jesus. Yung talagang root issue dito. Wala ka ng pagmamahal kay Jesus Christ. Ang hirap. Yun ang sad truth. Hindi mo na mahal. You are no longer love Jesus. Pero ibang ka naman mahal. Marahil sabi ng Panginoon, doon sa 1 John chapter 2 na, love not the world and the things that are in the world. Baka naroroon ka na materialism. Baka naroroon ka na sa yung mga pride of life. Baka may pride of life na tayo. Baka may mga vision na tayo ng bagay na wala na. Yung pag-ibig ng Panginoon wala na inagaw na sa atin. Naroroon na. Wala na ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya ang Diyos silosong ating Diyos. Nagsisilos siya. Gusto niya siya lang yung mahalin niya. Ngayon, paano mo ipapahayag ang iyong pag-ibig sa Diyos kung ang Diyos ay isang Espiritu? Kaya nga, ang greatest commandment, kung aaralin mo ang context ng John 14:15, dalawa pa, babalik ka doon sa dalawang greatest commandment. Diba? Napinagaan natin dito. Bakit? Yun kasi ang expression ng pagmamahal mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa kapwa. Diba? Halimbawa, ganitong example, huwag kakaligtaan ng pagtitipon. Utos ng Panginoon mo, diba? Ngayon, paano mo ipapahayag? Susundin mo, dadalik sa pagtitipon. Diba? Kasi yun ang expression ng pagmamahal mo sa Diyos. No, yung makataupalat mo ang mga kapatiran. Amen? Yung fellowship na meron kayo, ginagamit din ng Diyos para manatili kang malakas. Kasi kung wala ang iyong kapwa, ano may express ang iyong pag-ibig sa Diyos? Paano? Sige nga, come to think of it. How could you express your love toward God kung wala kang neighbor? Kaya love yourself. Di ba? Love your neighbor as thyself. Yun ang sabi. Okay? So, yun mga kapatid, no? To grow in obedience, we must deepen our love for Christ through prayer, worship, and studying. So, okay, to summarize mga kapatid, obedience to God is hindered by fear. Pagsunod sa Diyos, hinahadlangan ng takot na ma-persecute,
takot na mag-suffer, tapos takot na ma-reject. Selfishness, maling pagpaprioridad. Inuuna mo yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Nakakalungkot. Okay? Ang temptation, merong mga minsan natitempt tayo, testing from within, okay? Natitempt tayo ng lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Laziness, ayan, sila justify natin ang ating katamaran kasi merong inconvenience along the way. Kaya hindi natin kayang isakripisyo ang mga bagay na mahal natin kaysa sa Panginoon. Amen. Lack of faith, yan, faithlessness, kapahayagan yan ang kawalan mo ng pananampalataya. Ang hindi pagsunod ay kawalan ng pananampalataya. Amen. At and finally, at ito pinakamabigat, lack of love. Walang anong ibig para kay Jesus. Wow, loveless ka na. Faithless pa. Hopeless pa rin. Wala na tayo. Wala. Empty na tayo. We are nothing without Christ. Wala ka na kay Kristo. Nawala ka na sa kanyang relasyon ng relasyon ka. Salamat na Diyos, hindi nawawala kaligtasan. Pero nawawala ang fellowship. Dahil sa mga bagay na ito na ginagamit ng kaaway sa ating buhay ng sometimes we are not aware of. Meron pa tayo mga justification technique, mga excuses, mga hesitation. Amen? So yung mga identify which of these obstacles affects your obedience the most. Identify mo sa mga nabanggit na biblical reason. Alin ba sa mga nabanggit ang nagiging dahilan? Bakit? Hindi tayo makasunod sa Panginoon. Amen? So take practical step to overcome them too. Mahalaga ang panalangin. Kulang ka ng wisdom, manalangin ka. Bible study para malaman mo katotohanan ng salita. Anong susundin mo in the first place kung hindi mo alam kung ano ito? Anong i-claim mo kung hindi mo alam ang promises mo? Tama? At saka, and other end, faith-building practices. Muna, get involved. Sabi nga ni Pastor, get involved sa mga gawain ng Panginoon. Yeah. Okay, tayong lahat ay tumayo at magbukas tayo sa isang maikling panalangin. Nagpanghingi sa Diyos ang pagpapay. Bow our head, close our eyes, let's talk to God in prayer. Diyos, salamat sa katotohanan ng iyong tunay na kung ikaw ay mga dapat ay sinusod namin ang iyong utos. Nihiling po namin, Ama, Diyos, Panginoon, sa umagang ito, na ikaw po ang patuloy mo bigay sa amin ng strength, courage, and faith to obey you wholeheartedly. To ask this in Christ's name. Amen. Thank you and be seated. Okay, remember, obedience evidences our love, hope, and faith. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. To God alone be the greatest glory. Amen. Amen.